Hello guys! So another day, it's another vlog. For today's video po, ito po yung daily routine ko po sa aming establishing store, ang Love and Gem Store. So nag-check po ako dyan kung may bagong orders po ba kami sa aming official page po na Love and Gem Store. Kindly follow and like din po our page po para po maka-avail po kayo ng mga satin bouquets, school supplies, home supplies, Maya and GCash, and yung how to join our TPC loading po para maging negosyo nyo din po at makatulong din po sa inyo pa. Para sa family nyo din po ito. So, yan po. Kita nyo din po dyan kung paano ko rin po i-prepare yung mga products po namin para po kung may darating ng mga clients, ready po yung mga sample bouquet po namin. At makita po nila kung gaano po kaganda rin po yung mga ginagawa po naming flowers or yung satin flowers for the weddings, wedding bouquet, and so forth. And ito po yung aming garage sale na ang tawag naman po namin ay Love and Gem Closet. So, nandiyan po yung mga pre-love na mga damit po. As of now, Sunday or office dress po at 150 pesos lang po yung tinda namin. So, ito po, magluto po tayo ngayon for today's video ng afritadang manok. Ayan. So, ginayat ko na po yung bawang. Yun. Malaking bagay po yung bawang na yan na i-prepare nyo po. Tapos talagyan nyo po siya ng mantika. Then, ilalagay nyo po sa fridge. Yan po yung mga sangkap po natin. So, first po, nag-boil po tayo ng manok. Ayan lang isa pinagkakapita. So, yan. Binoil po natin yung manok para po makatiyak po tayo na yung manok po na gagamitin or kakainin po natin ay luto na po talaga siya. So, niluto po natin siya in medium heat po sa medium heat by boiling procedure po. So, yan. Gamit ang tongs. Luto na, okay na po siya. Na-boiled na po siya. So, nilagay ko na po siya sa strainer. Yan. Isa-isa po. Yun guys. As you can see, wala na siyang mga dugo-dugong part. Kaya maganda na po siyang ilagay dun sa ating afritada. Kahit na mga, after ng mga vegetable maluto, pwede mo na siyang ilabay dun. Tapos, through boiling din ng sauce. Dun ulit po manunuot yung sauce niya, yung sarap ng sauce po niya. So, ayan. Ayan po. Yung chicken broth cubes din po, maganda rin po yung gamitin kapag kayo po ay magluluto rin po ng chicken noodle soup, mga ganun. Yan. Sa next vlog po natin, papakita rin po natin kung paano po luto ng chicken noodle soup. Sa next vlog po. So, yan. Kumuha po tayo ng wok. Yung malaking pan. Para po doon natin po iluluto yung ating afritadang manok. So, yan. Hinugasan po natin yung wok para po manatili po yung pagiging sanitary hygienic po ng ating lulutuin. So, importante po ang sanitary hygiene po natin sa pagluluto para po iwas bacteria, makakain ng bacteria, magapangan siya ng mga insekto, mga ipis, or mga lizards, mga ganun po, ang mga iniiwasan po natin. Kaya po, hinugasan po muna natin siya bago maluto. So, hinintay lang po natin ma-evaporate yung mga tubig. So, hinanda ko na rin po yung mga bawang, saka yung mga iba't ibang gulay, yung carrots, potatoes, sibuyas, at saka red bell pepper, at syempre, yung Del Monte original style po natin na tomato sauce, for the tomato sauce po natin sa ating chicken afritada. Yun po yung magiging sabaw natin sa afritada natin. So, yan. As you can see, wala na yung mga tubig. So, ayan. Pwede na tayong maglagay dyan ng bawang. Yan, bawang po. Ayan. Medyo marami po tayong maglagay kasi maganda rin po kasi yung bawang.
So, lagay tayo ng oil na enough amount lang po para po dun sa bawang. Pagsusutay ng bawang, sibuyas, and the vegetables. So, yan. Hugasan din po natin yung sandok. Yan, halo-halo po natin yung bawang po. Let's make sure na medium heat po siya. And then, maglagay po tayo ng sibuyas. Ang sibuyas, guys. Ang sibuyas po ay maganda rin po antioxidant. Guys, for your information, ang bawang at sibuyas ay maganda pong mga aromatics yan. Bawang for, for high blood, and then yung sibuyas naman po for the cancer po. So, iingatan lang po natin na hindi masunog yung bawang at sibuyas. Ina medium heat lang po. Para hindi po sila both masunog. Para pantay lang din po ang pagluto sa kanila. Then, after that, pwede na rin po natin ilagay yung mga gulay. Yan, mga gulay. I think mali yung nakuha ko dyan. Manok yung nakuha ko. So, ayan. Lahat na po yan. Yung red bell pepper, yung potatoes, and carrots. Ayan. Carrots talaga is marami sa amin kasi it's one of our favorite po namin mag-asawa. Tsaka pampalino rin po ng mata namin dalawa yun kasi both lagi po kaming nakatutok sa computer. So, yan. And guys, mix lang po tayo dyan. Until maluto talaga yung mga vegetables. Sabi nila, according to sa mga chef and nutritionist, dapat daw yung mga gulay sa mga niluluto natin ay hindi po siya lutong-luto. As in, dapat half cook lang siya. Kasi para nandun pa rin yung nutrients po ng mga gulay pag kinain natin sila. So, we want to make sure na half cook lang siya, not overcook, para po nandun pa rin po yung lasa at yung consistency ng mga vegetables. Yan. Yan. So, halo-halo lang po yun. Hanggang sa maluto. Mix and mix po. Mix and mix ang sekreto po sa pantay-pantay na pagluluto po ng mga aromatics at mga gulay po natin. Ayan. Make sure din po na pag nagluto kayo, hindi po ninyo siya ma-break or yung maliit-liit, madurog-durog yung mga vegetables po natin. Para maganda pa rin po siyang kainin. Buo-buo pa din siya. Tsaka dapat maganda rin po yung pagka-cut nyo ng vegetables. Dapat medium laki siya. Tapos naglagay po din tayo ng chicken broth cubes para po lalong maging malasa ang ating chicken afritada. Ayan. So, mix naman din hanggang sa matunaw yung chicken broth cubes niya. Ayan. Kailangan more patience po tayo sa pagluluto kasi marami tayong time na naiinitan. Tapos may time din po na and then nalagyan na po natin yung tomato sauce, original style by Del Monte po yan. Paborito natin brand ng tomato sauce. Kailangan simot talaga lahat para sulit na sulit at maging malasa yung ating sauce ng afritada.
So, hinihalo na kagad natin guys yung tomato sauce tsaka yung chicken broth cubes kung mapapansin nyo kasi gusto natin na ma-absorb kagad ng mga gulay yung ano natin. Tapos naglagay din tayo ng sabaw. Ang sabaw. So, in-estimate ko lang po kung gaano karami yung sabaw na nilalagay dyan. Then ihalo-halo pa rin po natin para po maging even po yung lasa. Yan. Halo-halo lang po. At yan, hinantay po natin siyang mag-boil. So, dito naman po, naglagay rin po tayo ng tomatoes, ng Mamacita's oyster sauce naman siya, guys. So, ano naman yung oyster sauce naman? Yun naman yung pampalasa natin. Pampalinamnam at pampaalat ng konti sa ating afritada. Yung ganyang kadaming sabaw, kinakailangan pa rin natin maglagay ng konting asin. Kasi matabang pa rin siya, guys. Kahit nasabihin nyo na meron na siyang tomato sauce, maglalagay ka pa rin dyan. At syempre, maglalagay tayo ng paminta. So, ang paminta hindi lang naman siya pampakulay, pampalasa din po siya ng ating kinain. So, slight lang po ng, saktong amount lang po ng pepper po yung nilagay po natin. Or yung paminta. So, siguro mga 6 na taktak siguro yun. Guys, kayo na bahalang magtansya kung gaano karami ang gusto ninyong paminta. Yan. Susunod na part po natin dyan. Ayan, nagbo-boil pa rin siya. Niluluto pa rin natin dyan yung mga gulay at yung mga sauce at mga pampalasa dapat maging even, maging nagko-complement yung lasa sa lahat-lahat. At by the way guys, gusto ko pong magpasalamat sa Mamacita's dahil binigyan niya po kami ng libreng apron. Thank you Mamacita's. God bless po. And then ito na yung next part na magandang part is nagbo-boil na siya. So, pag nagbo-boil na siya, check nyo rin po kung lumambot na ba ng konti yung carrots and potatoes. Kasi dyan sa boiling portion na po yan is makikita nyo na po dyan na naluluto na dyan yung carrots and potatoes. Yan. Tapos, ayan, check ko na dyan kung lumambot na ba yung potatoes natin. Ayan, at konting tinikman din natin yung sauce kung may kulang pa ba akong ingredient, kung kulang pa ba siya sa lasa or kailangan ko mag-adjust ng tubig, ayan. So, dyan guys, nalaman ko na matabang siya. So, kulang siya sa asin at kulang din siya sa asukal, guys. So, asukal, yun na po yung nagpapa-even ng sarap ng afritada. So, pag hindi kayo naglagay ng asukal, ayan, naglagay na po tayo ng ample amount ng asin. So, take note mo, linis po yung kamay ko dyan. So, asin lang po dyan. And then, mix again, guys. Ayan, halo-halo pa rin po tayo guys hanggang sa mag-even po yung So, tinikman ko po siya ulit para po malaman kung okay na ba yung asin na nilagay ko. So, pagkatikim ko, kulang pa ako sa tamis ng niluto ko po na afritada sauce. So, ang ginawa ko dyan ay kumuha po ako dyan ng brown sugar. So, habang binoboil po siya, ayan, nakuha na po ako ng brown sugar po guys. Para maging okay na rin yung lasa guys. Ayan, boil. Ayan po, makakuha na po ako ng sugar at nakalagay po siya sa Hello Kitty container po. Since favorite po kasi ang Hello Kitty.
Okay, that's okay. That's about 2 teaspoon and a half, guys. Para maging okay yung lasa ng ating afritada. May dahon ba ng laurel ang afritada? Ayan. Dahon ng laurel. Andito na malapit yung exciting part, guys, kasi Meron na. ito yung time na Dahon ng laurel malapit na pwede? talaga siyang maluto. Pwede nyo nang ilagay dyan, guys, yung mga manok. Yung mga na-boil po nating manok kanina. So, yan. Tinikman po natin ulit para malaman ko kung enough na yung lasa niya. Kung pumapasa na ba siya sa aking panlasa. So, sa sauce po, I rate that it to 8/10. Ayan. So, guys. And then, yan, nilagay na po natin yung manok. Na naboil natin. Actually, nakalimutan kong isaute sa umpisa yung, kasama sa saute yung butter. Kasi yun yung nagpapalinamnam din ng ating afritada sauce. Yung sabaw ng afritadang manok. So, okay lang naman yun, guys. Kung nakalimutan nyo, kagaya ko, nakalimutan ko siyang ilagay in the first part ng pagsusuti ko ng mga aromatics. Pero dito, kapag nasa tapos na kayong part, pwede nyo pa rin siyang lagyan, guys. So, no worries about the nakalimutan yung lagyan ng butter. Buti na lang ni-remind ako ni mother na maglagay ng butter. So, thanks, mommy. Yan. Ang ganda. Ayan. So, yan. Dairy cream. Ayan po ang... So, kumuha lang po ako dyan. Nag-scoop lang po ako dyan ng 1 teaspoon. Yan. Halo. Ayan, malapit na po tayong matapos, guys, with our cooking ng afritadang manok. I hope na katulong po sa inyo itong vlog namin para po ma-impart ko kung paano ako magluto ng aking version ng afritadang manok. Ayan. Ayan, binaboil na lang po natin siya, guys. At yan. Malapit na po siyang maluto. And it's done. Thank you for watching, guys. So, ito po yung finished product. And let's taste sa fritadang manok. Kain tayo, guys. Happy lunch. Ang sarap. Try nyo din ito mga kamamsis sa mga recipe nyo for lunch. Iyak ako magugustuhan ito ng family nyo. Have a nice day! Thank you for watching! Don't forget to like and share!